pong si Ombudsman Boying Remulla, merong isiniwalat mga kababayan na yung one cash delivery to House lawmaker happen, nangyari daw po mga kababayan during the Duterte administration. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga accusation nung mga nagpakilala na 18 ex-marine or dating ex-marine, talagang nangyari daw yung iba doon sa panahon daw po ng Duterte administration. So ito, pakinggan po natin. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So, panahon pa ni Velasco mga kababayan, nangyayari na yung deliveran ng pera sa maleta. Anyway, tuloy pa natin. So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. So parang sinasabi dito na yung mga picture na ipinapakita nito pong sinabaligod mga kababayan, nangyari pa po pala nung panahon ni Velasco na siya po ang House Speaker, at nangyari po yan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, yung mga litrato na yun mga kababayan, nasablay po yung iba, talagang panahon pa po pala ng Duterte administration yan, at pilit lang ipinupunas sa gobyerno ni PBBM at pinapalabas na nangyari po yan sa panahon ni Presidente. Biruin nyo kung gaano katalino itong mga DDZ na ito, lalo na itong mga kaalyado ni Digonggong, yung mga kabubuhan na ginawa nila noon, yung mga kapalpakan na pinaggagawa nila noon, yung mga pagnanakaw na ginawa po nila noon, gusto nilang ipahid sa gobyerno ni PBBM dahil nabisto ng Presidente yung kanilang pangungulimbat sa kaban po ng bayan. Ngayon, ang gusto nilang gawin, ipahid po sa Presidente kay PBBM ibintang yung mga ginawa po nilang pangungulimbat. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Some of them, at least. One picture that... Kasi mga kababayan, meron po lumalabas na balita na meron pong isang kongresista na posibleng nasa sa likod noong nung mga ex-marine na nagpakilala. Mamaya kilalanan natin kung sino. Showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. Yeah. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pera yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. There was a delivery. Yan. Tapos alam niyo yung pinakamasaklap mga kababayan nung naisiwalat yan. Meron pong panibago na namang kwento itong si Atty. Baligod. Ano yung kwento mga kababayan ni Baligod? Sabi mga kababayan ni Baligod dito, may kalalagyan kayo. Pinasok umano ang bahay ng tatlong kasamahan ng yung tatlong miyembro ng 18 nagpakilalang dating Marines para bantaan daw po ang kanilang mga buhay. Ayan pakinggan natin. Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Samahan nila dati kay Saldico na trabahante. Pinasok ang bahay ng 3. No? Pananakot. Idea ang assessment ko, pananakot lang. Wala nang lumabas na iba pa.
Akin naman na na namin para yung text messages. anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Initially, reklamo. Wala pong lumabas doon sa investigation kanina. Ang pakiusap ko lang po sana, ako nga po sana kung Ayan biruin niyo mga kababayan nung nabibisto na sila, nung nalalaman na yung kanilang kasinungalingan, abay biruin niyo nagpa-feeling victim at sinabi mga kababayan na yun daw pong 3 na miyembro ng 18 nagpakilalang dating ex-marine ay pinasok daw po ang bahay at pinagbantaan daw po mga kababayan na kung hindi daw po mapapataob ang gobyerno, abay may kalalagyan daw. Yun po yung sabi mga kababayan nitong si Attorney Baligod. So ngayon, sinoplak po siya. Nito pong si NBI Director Matibag na kung saan mga kababayan wala daw pong ganon na sinasabi. Anyway, tuloy pa natin. kung pwede ko lang takasan itong mga interview na to, kaso kailangan transparent tayo sa taong bayan. Ano Tama. po? Kasi nagkakaroon ng mga salita na ganyan. Ang pakiusap ko lang po sana, kung meron pong mga pangyayari, let's make it all official. Para po yung tiwala ng taong bayan nasa atin, ang sagot lang po naman dyan, we have to be very transparent sa ginagawa natin At may recording naman po yung buong proceedings na ginawa namin in case na meron po mga sinabi na saliwat o taliwat. Tama. Po natin ilabas yung recording na yan. But ang sinasabi nga, I would like to thank yung pong aming pong men and women who conducted the investigation today. We treated them well, we provided them water, coffee, even lunch bago po namin sila pinaalis. Ganito po yung serbisyo natin sa NBI. At yung pinalunch po natin, maayos ba yung pinakain natin dito? Maayos po, hindi po kamote pinakain natin dito. Yun! Kita nyo, pakain pa pala kayo ng NBI bago magsisinungaling ka pa, Attorney Baligod. Diba? Baka naman kaalyado ninyo ang nagbanta sa mga yan. Na kapag hindi inaayos ang trabaho at pag hindi naayos ang pagpapataob sa pamahalaan ni PBBM, talagang may kalalagyan. Baka malaki ang posibilidad mga kababayan na itulad yung mga yan kay Gutesa na hindi na natagpuan buhat nung pumalpak sa kasinungalingang pinagsasasabi doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. At hindi na ngayon alam kung nasa saan. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman yan Sinasabi ko na ito sa inyo nung nakaraang pa man na ito pong 18 nagpakilalang dating ex-marine na ito, kapag po ito pumalpak, maniwala kayo mga kababayan, yung mga nasa sa likod na mga yan, baka patahimikin din yung mga yan. Yan yung nakikita ko dyan. Kung nangyari nga yan kay Orly Gutesa na hindi na po natagpuan at wala na tayong balita kung nasa saan, di nga natin alam kung buhay pa ba yun si Orly Gutesa, malaki din ang posibilidad na baka mapatula din yan doon. Yan yung 18 nagpakilalang dating ex-marine. Kasi kung nangyari nga kay Gutesa yan, mga kababayan, na hindi na po lumabas pagkatapos pumalpak at magsinungaling, baka pag hindi inayos talaga ng mga ito, ang trabaho nila na pagsisinungaling laban sa pamahalaan, baka pag napuno sa kanila yung mga nasa sa likod po nila, baka itulad sila kay Gutesa. At yan po yung nakikita natin dyan. Lalo na ngayon at paiba-ibang sinasabi nitong si Baligod, mga kababayan, puro paawa. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi lang naman si Baligod ang nagsisinungaling para pagtakpan. Ito pong kasinungalingan ng 18 nagpakilalang dating ex-marine na ito. Kung hindi kahit itong si Mike Defensor, mga kababayan, abay todo ang pagbatikos, ang pagtira dito po kay NBI Director Matibag, na kung saan mga kababayan pinapalabas pa na nag-aabogado daw etong si Matibag dun daw po sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control. So ngayon hindi na rin nakakapagtaka kung bakit po siya niresbakan dito ni Matibag, mga kababayan, etong si Defensor sa kanyang mga aligasyon at mga batikos. Anyway, eto pakinggan po natin. Sabi po dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, Melvin Matibag pumalag sa batikos ni Defensor. Dinipensahan ng NBI investigation, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Makakausap po natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa, isang magandang gabi po. Salamat po. Yan. Opo, so kayo po pinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinampuin na namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado.
Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente, pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yon. Tama. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit. So ibig sabihin matapang lang pala itong si Mike Defensor kapag ka magpapa-interview sa mga media, mga kababayan, at kapag ka mag-aakusa. Pero kapag ka kaharap na yung taong inaakusahan, mga kababayan, abay bumabahag din pala ang buntot nito. At ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan eh. Kaya mapapansin nyo po, kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod, magkasaliwat po eh. Sinasabi ni Atty. Tama. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Eh alam po ninyo, siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila doon sa personal circumstances yung participation nila. At Tama. kahit po sa korte, talaga po pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga po pa-exclude muna yung witness, palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang collusion po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At dadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Ano yung sabi, mga kababayan, ni Baligod nung nakaraang araw? Pinayagan daw niya, kahit daw po labag yun, sa kanila, mga kababayan, yung pagpapa-interview isa-isa dun sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag yung sinasabi dito ni NBI Director Matibag na hindi pala po pumayag na magpa-interview isa-isa yung mga nagpakilalang dating Marines, mga kababayan. Ibig sabihin, nagsisinungaling talaga itong senator ni Baligod at itong sina Topacio at itong sina Defensor kasi ayaw nilang payagan. Ayaw nilang payagan na ma-interview isa-isa yung mga miyembro ng Marines, mga kababayan, or dating miyembro nito pong Marines na sinasabing naging tauhan ni Saldico. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kung baga Tama. gusto po ninyo silang isa-isahin, ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon, ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama. Tama po kasi ganun po yan, nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami, sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Tama. Okay, so gaano po kalawak yung scope na ibinigay sa inyo ng ombudsman para maimbestigahan itong mga ex-Marines? Well, the power of the Ombudsman to investigate is plenary in nature. Nasa Republic Act po yan, creating the Office of the Ombudsman. And we were delegated, yung powers po nila, dinelegate po sa amin. But kami na rin po mismo, yung mandato ng NBI, mag-imbestiga. Pero mabuti nga po ngayon, meron pang delegated power sa amin na imbestigahan namin, na yan naman po, provided sa Constitution. Nasa Constitution po yan, sa Article 13, yung pong Ombudsman na sinasabi that the Office of the Ombudsman can delegate any agency to assist them in the investigation. Pwede NBI, PNP, COA, Department of Justice, at ano pa man pong agency na makakatulong sa kanila. So, ito yung ginagawa namin dito. Okay. Parehas lang, Ma'am Corina, para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ng isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung nireklamo mo? Yung personal case circumstances mo? Ano bang mga ebidensya tama mo? yan, tama. Doon na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino Kumbaga parang kinukunan ka ng salaysay about dun sa nangyari, about dun sa inirereklamo mo. 'Di ba, mga kababayan? Ganoon naman talaga. So sa NBI, ganoon din po yung ginagawa nila. Kailangan isa-isahin talaga nila yung nagpakilalang mga miyembro ng dating miyembro ng Marines, mga kababayan, na naging tauhan ni Saldico. Para nga naman, mga kababayan, makita kung nagsisinungaling ba or hindi. At para makita kung talagang tama yung kanilang ikinikwento. Eh ngayon, mga kababayan, na nakakapagtaka dito, bakit ayaw pumayag na ma-interview isa-isa or ma-imbestigahan isa-isa, ito pong makuha yung salaysay nila isa-isa, ito pong mga miyembro ng ito pong mga dating miyembro ng Marines, mga kababayan. Bakit ayaw payagan ni Defensor at na itong sina Topacio na ma-imbestigahan ng NBI? May itinatago ba sila? Ako nagtatanong lang bang kumuha ng litrato na inyong ilagay?
ito bang litrato na to, willing ba mag-testify yung naglitrato nito, asan ang original nito. Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte, at ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Ang sabi po ni Ombudsman Remulla, nangyari daw yung umano'y cash deliveries noong panahon pa daw ni FPRRD. Kayo po ba may ganito ring mga findings? Meron po. Kaya nga po gusto namin silang Yan! tanungin at itumpon Ano? sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng O ano? Ano? Yung mga didisit dyan. Ayan o. Mismong inamin na ni NBI director. Matibag na may nakita talaga sila mga kababayan na talagang magpapatotoo sa sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na talagang nangyari yung pagdi-deliver ng pera sa panahon pa pala ni Duterte. Tapos ngayon ipinupuna sa gobyerno ni PBBM. Kakapal naman ang mukha ng mga to. 'Di ba? Nitong mga kaalyado ni Digonggong na ito. Eh syempre mamaya malalaman nyo kung sino yung posibleng nasa sa likod po niyan. Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo Makikita nyo mamaya kung sino yung kongresistang posibleng nasa sa likod niya na gustong-gustong maging speaker ng House of Representatives. po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, May so testigo na- yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Tama. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the counsel, papayag po kami. Pero magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the portion questioning. ng investigation po. Bakit po kayo tinawag na kamoteng kahoy ni Attorney Topacio? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Sa akin naman po, hindi na po natin siguro dapat pang bigyan ng pansin yung mga ganyang pananalita. Wala pong puwang yan sa ating pong dissenting bansa natin. Saka nakita niyo naman po, marami naman siyang tinatawag na kung sino-sino. Mahirap naman po yun. Alam naman po natin na si Atty. Topacio, malaking tao yan at magaling na abogado. Inaangaan natin, pabayaan na po natin siya kung anong po opinion niya. Maraming salamat po sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag. O yan, biruin nyo yung isa sa pinakamaliwanag dito mga kababayan, meron na daw po nag-testify. Na yun palang pagde-deliver ng pera ay nangyari pala po, yung mga litrato, nangyari pala po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala mga kababayan, ganun na lang katindi yung pag-iingay ni Duterte, no? Yung sinasabi dati ni Digong na yung kalakaran daw ng pera, nangyayari daw po under the table. At saka, di ba, kung matatandaan nyo mga kababayan noon nagsalita si Duterte, na hindi niya kayang linisin ang Pilipinas. Malilinis lang ang Pilipinas kung magluluklukan taong bayan ng another Marcos. Kasi nga mga kababayan, siguro alam niya rin na talagang talamak ang korupsyon sa panahon na siya ay presidente pero wala po siyang magawa. Unlike sa panahon ngayon mga kababayan na mismong presidente ang nagsiwalat na may korupsyon na nangyayari sa ating bansa, malawakang korupsyon. Di po ba? So ngayon, siguro naman mga kababayan, excited na kayo makilala kung sino ba yung sinasabing kongresista na posibleng nasa sa likod nito pong paglabas ng 18 ex-marine mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Etong nakita po nating interview. Galing po dito sa 1PH na kung saan mga kababayan, ito po ay buong panayam kay Sir Ronald Llamas kaugnay daw po ng ex-marine. Ano po yung mga lumabas na miyembro ng ex-marine na sinasabing tauhan daw po ni Saldico. So ngayon ito, pakinggan po natin kung sino yung posibleng nasa sa likod. So hello po kay Tito Ronald Llamas dahil siya po ay makausap natin on a Friday night. mula sa meeting. Good evening, Tito Ronald. Good evening. Tito Ronald, sabi nung dalawang kasama ko, thank you at nakatakas ka. Yes. kasi Tito Ronald, kanina pa ako may binubulong kay Jovi na tanong ko eh. Sabi ko, itanong mo sa kanya. Tanong mo kay Tito Ronald. Sabi ko kasi kay Jovi, sino ba may pakana ng paglabas itong 18 Marines na to? Yan.
Oh, pero may alam si Tito Ronald. Ang tawan. Pakinggan nyo ha. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko ron. Si Mike Defensor, si Esperon, no? So, mga GMA people yon. Hindi ko sinasabing si GMA, kung i-connect mo lang yung dotted lines, bakit? Kasi sabi dito, Ronald Llamas, kaugnay ng 18 ex-Marines na tila may koneksyon umano kay former President Gloria Macapagal Arroyo kasi nga, yung mga naglipana na mga tao na nasa sa likod, noon pong 18 ex-Marine, mga kababayan, ay mga dating tao po ni Gloria Macapagal Arroyo. Katulad mga kababayan nito pong sina Mike Defensor. Anyway, tuloy pa natin. Nandun si Mike Defensor na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Pero kasi, Tapos hindi, Tito Tapos Ronald, si Jess- iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na si GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? Well, kalyado ni GMA si Sara. Diba? Yun yung sabi nga ni Sara dati, yun yung kanyang mentor. Diba nung nagalit si Sara, yung tinawag niyang tambaluslos? Yes, yes. Martin Romualdez. Over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior deputy speaker. Doon nagsimula lahat, may mga alias sa Tambaluslos eh. So ito'y parang pagpapakita ng hindi nga subtle eh. Pagpapakita ng suporta, parang hayagan na no, Tito Ronald, na doon papunta yung suporta. Mukhang nandun naman yung suporta, hindi na papunta ron. Yes. Yun na. Grabe. Pero yan ba yung topic natin? Hindi, marami pa. Ito Ronald, nakalista ang topic natin, ha? Yung ating iniwang topic tungkol kay Bato, alam ko natawa ka dito kanina eh. Na siya ay nagpapa-reserve ng Senate Mansion or Senate Mansion sa Baguio, no. Eto, possible. Possible yan. Malaking posibilidad na mangyari yan. Kasi sabi dito, si GMA ang katandem ni Sara if ever sa 2028. Possible. Lalo na kapag si Marcoleta hindi niya nalinis yung kanyang image. Alam naman natin si Robin Padilla, palubog na yan mga kababayan. At maliwanag din naman na nagpahayag na si Senator Robin na kapag si Digong daw po ang nagsabi, tatakbo siya ng Vice Presidente pero hindi po gusto ng taong bayan yung ganong paliwanag. Na kung hindi dahil kay Digong, hindi ka tatakbo. Diba? Kaya nga mga kababayan, si Robin malabong manalo yan. Si Marcoleta, pag hindi niya nalinis ang pangalan niya, malabo din siyang manalo kahit pabitbitin siya ng kanyang religious group. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, ang isa sa posible or na tinitingnan dyan ng iba natin mga kababayan Pilipino na pwedeng makatandem ni Sara Duterte, eto pong si GMA or di kaya naman, eto pong si Busita. Kasi 'di ba nagkaroon nga ng pag-uusap sila noong nakaraang linggo mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Anong reaction mo diyan? Pakiulit Job. Si Senator Bato ay nag-attempt na ipa-reserve ang Baguio Mansion. Anong reaction mo? Grabe naman, di ba? Bakit po grabe, Tito Ronald? Di ka na nag-report sa Senado, sinasahurang ka, di ba? Tapos biro mo, medyo ang kapal naman ng mukha mo, nag-request ka pa ng mansion, ng Senate Mansion House sa Baguio para yung pamilya mo ay makasali sa isang shooting competition sa Baguio. No? Parang medyo off. Parang medyo off. Grabe, no? Pero Buti na lang, ni-reject ni Senate President Soto. Yes. Siguro sabi ni Sir, sobra naman yan. Actually, may naka-file na case sa Senate kung ano ba talaga ang gagawin kay Bato. Diba? May ganun. Pero parang kung makapal ang mukha mo, wala kang pakialam dun sa naka-file na yon. Talagang isasagad mo yung entitlements. Yeah. At ang tingin niya, entitled siya dito Senador siya Yeah. Kahit siya ay absent ng ilang buwan it doesn't matter. Senador ako, entitled ako dito, no? Binabayaran ng bayan itong mansion hotel na ito ng Senado, gagamitin ko.
Yeah. Hindi nga para sa aking sarili, para sa aking pamilya. Oh. Parang gusto ko nga padala ng link ng Agoda at saka ng booking.com. Baka naman makahanap ng ibang lugar na pwedeng tirhan doon. Baka Ang dami iba kasi na. Pwede ka naman mag-Airbnb. Airbnb. Wala naman, di ba? Pwede ka naman mag-Airbnb. Correct. Para namang mga nepo babies yan. No? Oh, so yan, mga kababayan pero alam niyo yung maliwanag dito, yung sinabi ni Sir Ronald Llamas, na mga tao po ni Gloria Macapagal Arroyo yung lumalabas ngayon na nasa sa likod, mga kababayan, nito pong 18 dating miyembro ng Marine na nagpakilala na di umano'y naging tauhan ni Saldico na nagde-deliver ng pera sa iba't ibang mga politiko. Talagang mapapaisip talaga kayo na imposible ba na walang alam dito si Gloria Macapagal Arroyo? Tayo nagtatanong lang naman kasi alam naman natin, mga kababayan, na sa panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, naging secretary po ng DANR, ito pong si Defensor, mga kababayan, at syempre na andyan din si na Esperon. So kahit sino po talaga mapapaisip na baka may kinalaman dito. Ito pong si former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa paglabas po na ito ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marine. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin po niya. Sa inyong palagay, meron kayang alam, mga kababayan, na ito pong si Gloria Macapagal Arroyo, dito po sa paglabas na ito ng 18 dating miyembro ng Marine na nagsasabing tauhan daw po ni Saldico at kung ano-ano mga kasinungalingan ang pinagsasasabi laban po sa ating pamahalaan, maging sa ating presidente. Oy, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo.